Mga kwentong pambata. Ang mahiwagang Crayola. Sa mundong karamihan sa mga kabataan ay nabubuhay sa harapan ng telepono, si Travis ay nabubuhay sa kanyang sketchbook. Travis! Anak! Tara na at magpa-araw tayo! Halika na! Marami akong nakuha kahapon. Hindi kasama sa bilang ang pagtayo sa bintana para lang sa mas magandang ilaw sa pagguhit mo. Ma, meron akong ginagawang importante. Halika na! May binebenta ang kapitbahay sa kanilang bakuran. Totoong tao. Totoong sikat ng araw. Totoo ang lahat. Nakakabagot talaga. Ibinebenta ni Ginang Henderson ang mga lumang gamit niya sa sining. Sabi nila, iba raw kung tumingin sa mundo ang mga alagad ng sining. Pero kahit si Travis, hindi inaasahan ang mangyayari nang abutin niya ang mahiwagang kahon na iyon. Nahanap mo. Kanina pa ako naghahanap ng taong tutulong sa akin. Sa isang Crayola lamang, Minsan, iho, isa lang ang kailangan mo. Sa mga benta sa bakuran, lamang nakakakita tayo ng mahika na nakatago bilang basura. Naghihintay na matuklasan muli. magalit si Mama na napadpad ako sa bentahan sa bakuran. Pero kailangan kong subukan. Gumalaw ang kanyang mga kamay bago pa maunahan ang kanyang isip. Walang magarbo, isa lamang, simpleng bagay, bagay na pala kaibigan. Siguro, tatawagin kitang Jax. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng paniniwala ng mahika at pagkaroon ng biglang pagpapakita nito sa iyong kwarto. Oh, mas mabuti ito. Ang mga pahina ay napakasikip, alam mo na. Ako? Ikaw? Ako'y? Nahihirapan sa pagkumpleto ng mga pangungusap? Ginawa mo ang isang magandang trabaho sa aking mga sungay. Napaka-elegante ngunit kakaiba. Hindi ito totoo. Teka, nakakalipad ka at nagsasalita? Ako ay kasing totoo ng pag-atake ng pagkabalisaan na malapit mo nang maranasan. Mubo ka na lang. Alam mo, Travis, may dalawang uri ng tao na tutuklasan ng mahika. Yung nagtatanong ng bakit ako at yung nagtatanong ng anong susunod. Sa tingin ko, ikaw yung tipo na nagtatanong ng anong susunod. Ano? Ano ka ba talaga? Ako mismo ang ginuhit mo. Isang kaakit-akit at katamtamang laki ng dragon. Pero higit sa lahat, kaibigan mo ako. Ang iyong konsensya kapag kailangan mo. At ganon din, ang malungkot na batang lalaki na mas gusto ang magguhit kaysa sa mga tao, ay lumikha ng kanyang unang tunay na kaibigan, isang sassy na asul na alagang dragon. Ang tanong ay, ano ang susunod mong gagawin? Wala akong maisip. Perpektong sagot. Nagsasalita na parang totoong artist. Ay nako, ang iyong ina ay may partikular na lilim ng pulan na kukuha ng mga tao kapag malapit na silang. Bilis, kailangan kitang itago. Tandaan, ikaw ang gumawa sa akin. Pwede mo akong gawin ulit. Basta, isang bagay na hindi ka pansin-pansin kaysa sa isang dragon. Nakakabilib kung gaano ka-epektibo ang pagiging malikhain kapag dumadaan sa taghirap, lalo na kapag may hilig ang mga magulang na dumating sa pinakamasasamang oras. Kahit anong gawin mo, huwag mong iwawala yung krayo. Hindi ka pwedeng umalis nang hindi sinasabi kung saan ka pupunta. Tinatawag kita. May naiwan ako sa bahay. Gusto ko lang sanang bumalik. Anak, itong pag-iisa. Itong pagkahumali mong manatili sa iyong silid buong araw. Hindi ito mabuti para sa'yo, Travis. Itong mga ginuhit mo. Itong mga pantasya. Huwag mong hawakan ng mga yan. Hoy! Huwag mong pagtaasan ang boses ng iyong ina! Isang malapit na ironya kung paano ang pagmamahal ay maaring marinig na parang pangungutya at ang pag-aalala ay maaring maramdaman parang atake. Anak, nag-aalala kami. Dati may mga kaibigan ka. Dati lumalabas ka. Nung nakaraang linggo, 2 beses ka lang pumunta sa paralan. Hindi sila'y totoong mga kaibigan. Mas totoo nito? Nitong mga guhit? Kailangan mong mamuhay sa totoong mundo, Travis. Siguro ay ayoko. Tama na. Aalisin na namin itong mga ginuhit mo. Hindi pwede. Ito ay aking silid, aking sining, aking buhay. Travis Mason! Pabayaan nyo na ako. Hindi nyo naintindihan at hindi nyo maintindihan. Minsan, ang mga pader na itinayo natin upang protektahan ang ating sarili ay siya ang nagiging dahilan para tayo makulong. Magkakaroon tayo ng pamilyang pagpupulong sa ibaba. 5 minuto. Tara na! Masasabi ko na, hindi ko ginusto ang maging pahinang tinatandaan lang tapos nilalampasan. Mahal ka nila, alam mo ba? Gusto nila akong baguhin. Hindi na ito pareho.
Gusto nilang maintindihan ka. Magkaibang bagay yon. Ang nakakatawang bagay tungkol sa Mahika ay dumarating ito sa sirang bahagi. Sa mga sandaling pinakakailangan natin ito. Tandaan mo lang, kahit ano pa man ang iguhit mo, mas gusto ko sana na hindi ito kumakain ng mga dragon. Isang simpleng bagay para simulan. Hindi ko sinabing gawin yan. May paraan ng sining na magulat ang lumikha nito. Parang mga anak na nagugulat ang mga magulang. Naalala ko nga, Tingnan mo ito. Sigurado akong hindi ko ito iplinano. malinaw. Hindi ikaw ang may kontrol. Sa ilang minutong iyon, ang kwarto ni Travis ay naging isang santuaryo ng isang buhay ng sining. Ayaw kong makabala, ngunit ang pagpupulong ng pamilya na iyon ay hindi nalalayo. 5 minuto na lang. Yan ang sinabi mo 10 minutong nakalipas. At 2 likha na ang nakalipas. At bago pa maging isang magical safari park ang silid na ito. Pero lahat sila ay perpekto. Tingnan mo kung gaano sila kasaya. Nandyan sila pagbalik mo. Sige, lahat ay bumalik sa aklat sa ngayon. Tandaan, sinusubukan nilang tulungan ka. Kahit na mali sila. Paano kung mali din ang pagkakabasa ko? Siguro ito ang pinakatotoong bagay na sinabi mo buong araw. At kaya, si Travis ay bumaba ng hagdan. Hanggang sa maparusahan. Pero mas kaunti ang init ng parusahan kapag kaya mong buhayin ang mga pagguguhit mo. At narito na ang Lunes. Pinagawa rin ng mga magulang ni Travis na mangako na pumunta siya sa paaralan 5 araw sa isang linggo. Nagsisimula na ako mag-isip na kailangan natin ng traffic control system dito. May isang sandali sa buhay ng bawat artista na naniniwala silang kaya nilang pagandahin ang realidad. Ano eksaktong ginagawa mo? Gagawa ko ng isang makakatulong sa akin na mamahala ng lahat. Isang mas magaling Kaysa kanino? mas magaling pa sa akin. Ang problema sa paglikha ng perpeksyon ay madalas itong tumingin ng mataas sa lahat ng ibang bagay. Travis, sandali. Baka kailangan natin pag-isipan. Mas mabuti pa ito kaysa sa nakakulong doon. Medyo magulo, hindi ba? Ayusin natin yan. Wow! Hindi nila ako pinapakinggan ng ganon. Baka kasi hindi sila dapat makinig. Ang daming potensyal pero marami pa tayong kailangan gawin. Paano mo? Ako ay ikaw, pero mas magaling. Lahat ng kaya mong maging kung di ka lang takot. Lahat ng bagay ay may layunin. Hindi niya sinabi kung anong layunin. Kailangan din ng upgrade ang dragon. Lahat ng mga walang kwentang usapan. Hindi. Mananatili si Jax kung ano siya. Oo naman, sa ngayon. Posisyon ng lahat. Ngayon, ipakita natin kay Travis kung paano mag-utos ng may galang. Travis, hindi ito. Hindi ba't oras na para pumasok sa paaralan? Sige na, Travis. Ako nang bahala dito. Magtiwala ka. Ako lang naman ay ikaw. Pero yun ang mismong problema. Hindi siya si Travis. Siya ang lahat ng akala ni Travis gusto niya maging. Ang tungkol sa Mahika ay ginagawang medyo mapurol ang tunay na mundo kung ikukumpara. Alam mo, baka may mga ilan sa kanila na magustuhan ka kung makipag-usap ka. Bakit magabala? Andyan na kayo ngayon. Hoy, lurdong bata! Ginuguhit mo pa rin ba ang mga kaibigan mong ilusyon lang? Pwede mong ipakita sa kanila kung anong itsura ng tunay na imahinasyon. Hindi nakakatulong, Jax. Tatawagin mo naman ba ang nanay mo? O sandali, baka nagpapanggap ka lang ng may mga kaibigan ka?
Travis, ano man ang iniisip mo? Paano kung makita nila? Isang beses lang, ipapakita ko kung anong kaya kong gawin. Hoy, baliw! Guguhit ka na naman ba ng mga kabaliwan ngayong araw? Huminga ng malalim, huwag ipakita sa kanila. Anong meron tayo dito? Ibalik mo yan! Ibalik nyo yan! Narinig nyo ba yon? Ang kanyang mahalagang maliit na ginuhit? Talaga, Brandon? Ito na ba ang ginagawa mo sa buhay mo? Sarah, kailan ka ba naging interesado sa Dahil sa sobrang takot mo sa talento ng ibang tao, kailangan mo itong sirain? talento? Mga ginuhit na puro kabaliwan lang naman yan. Ibig mong sabihin, yung mga nilalagay sa video games, sa mga movie posters, sa jersey na suot mo, may nagguhit nun, alam mo ba? Ngayon, umalis ka at pumunta kahit saan. Ayos ka lang? Oo. Salamat. Hindi mo naman kailangang... Sa totoo lang, oo. Pwede ko bang... Ito ay napakaganda. Gusto ko siya. Ano? Wala lang. Bakit mo ako tinulungan? Huwag mong itago ang mga bagay na mahal mo, Travis. Binago mo bang buhok mo? Mukha kang... Ibig kong sabihin, kakaiba. Salamat. Uy, may samahan ng sining pala. Pagkatapos ng klase tuwing Marte, walang masyadong pumupunta doon kaya baka perpekto para sa tulad natin. Siya ay maganda. Shh! Alam mo, baka nga sulit ang pagiging totoo kung may tunay kang kaibigan. Siguro, Hulaan ko, hindi mo yata yun iginuhit. parang sobrang pamilyar sila. Sandali, si Brandon ba yan? Ito ba ang paaralan mo? Oo, pero hindi ko ito ginuhit. Hindi. Ang mga pinipigilang emosyon mo, dumadaloy na sa sketchbook. Tama na. Tama na. Travis, huminga ka. Alalahanin mo ang sinabi namin tungkol sa kontrol. Hindi ko ito kinokontrol. Siyempre, hindi mo ito kinokontrol.